sa ating Parish Lenten Recollection. At recollection po ay bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon naririto, kapiling natin siyempre ang lahat ng mga naglilingkod dito sa ating parokya, sa ating simbahan na siyang napakahalagang bahagi na bago tayo sumakbak sa isang matinding gawain, sa isang nakakapagod na gawain, ay mahalaga po na inihahanda natin ang ating mga sarili, hindi lang physically, kundi spiritually handa tayo. At welcome din po doon sa ating mga parishioners na pumunta po dito para makinig at makisa sa ating pong recollection. At shoutout din po natin ang mga nasa online, mga nasa abroad. Nawa sa munting recollection na ito ay makatulong po para sa inyong pagninilay, lalo tigit doon po sa mga nasa bansa na kung saan namamayani ang kaguluhan sa mga lugar na talagang ngayon ay maya't maya ay meron silang mga nararamdaman dahil sa mga pagsabog. Ganun pa man, sa atin pong pagninilay sa araw na ito, sa panahon pa rin ng Kwaresma, ang pinakasentro naman po ay ang pagbabalik loob, pagtanggap at pagpapatawad. Sabihin niyo nga po, pagbabalik loob, pagtanggap, pagpapatawad. So sa tatlong bagay na ito, inaanyayahan ko kayo na pagnilayan kung nasaan ba tayo sa sitwasyon natin, sa katayuan natin o kalagayan natin, saan ba tayo tinatawag ng Diyos? Nasa punto ba tayo na kailangan tayong magbalik loob? Nasa punto rin ba tayo na kailangan nating tanggapin? Kailangan tayong tumanggap? O nasa punto na kailangan din tayong magbigay ng pagpapatawad? Sabihin niyo nga ulit, pagbabalik loob, pagtanggap, pagpapatawad. Malinaw po ba yung ating pagsasalita? Malinaw po, bago po ito, mahal ito, ha? Mahirap na, mahal na, hindi naman naiintindihan. So gaya nung last time na nagbigay ako ng talk, salita ako ng salita dito, wala palang naiintindihan sa bandang gitna. Sa likuran po, malinaw? Malinaw, ha? At hindi naman ako ngongo. Malinaw din ako magsalita. Okay. So bago po tayo magpatuloy sa ating pagninilay, magdarasal po muna tayo sa pamamagitan ng pagre-recite ng Salmo 51. Ito po ang dalangin ng paghingi ng kapatawaran. Okay po, so magsasalitan lang tayo. Ang unang bahagi ay bibigkasin itong nasa kaliwang side ko. Pagkatapos ay yung kanan. So magsasagot lang po sa pag-recite natin. So pwede pong magsitayo ang lahat. Yung iba naman po ay nasa screen din. So susundan lang po natin. Ha? Yung iba dito na po tumingin. So medyo mas malabo na yung mata dito na. No? Sige po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dito lang po, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Lisanin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan,
Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dulong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Kung manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pakumbabat, pusong mapagtapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, manatili na lamang po tayong nakatayo at aking pong babasahin ang ating pong pagninilayan sa gabing ito ng ating pong recollection, at yan po ay hinango mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. I'm sure familiar na kayo dito, narinig na ninyo ito, pero ang paanyaya ko po na pagnilayan natin ang bawat bahagi ng kwento ng ating Ebanghelyo. Okay po? So ulitin ko ha, malinaw po ba akong magsalita? Malinaw po yung audio? Sige po. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.
Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang luya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok ng bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapo na po ang lahat. So muli po, isang maligayang gabi sa inyo pong lahat at salamat po sa inyong pagdalo at mapagtiyagaan niyo po na ako po ang magbigay ng pagninilay bilang bahagi po ng paghahanda natin. No? At welcome din po para sa mga parishioners natin na hindi pa po kabilang sa anumang organisasyon dito po sa ating parokya. At shoutout po sa lahat ng mga nasa online sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dalangin po namin ang kaligtasan ninyo, lalo tigit sa mga bansa na nagkakagulo sa panahon ngayon. No? Kaya, at mapapansin nyo rin po sa ating simbahan at sa lahat po ng simbahan ay kinokobera na po ang lahat ng mga imahin no, na naririyan para nang sa ganon ay makapag-focus tayo sa gagawin ni Kristo. So kaya po tinatakpan, no? Hindi na muna tayo magdadasal dyan, although hindi pa natatakpan si Mama Mary, no? Lahat po ay tatakpan yan. At bahagi din, ito naman ay bahagi ng naging tradisyon, no? Ng sinauna pa, no? Para nga talagang kay Kristo lang tayo mag-focus. Kaya, at bahagi din na sinasabi na nagtago na si Jesus. Hindi na makikita si Jesus sa mga susunod na mga araw kasi painit na ng painit ang kwento. Kaya hindi na tayo magdadasal sa ng ating mga debosyon, sa ating mga santo na dinadasalan, kundi doon tayo kay Kristo. Naintindihan po ba? Yan. Okay. So, babalikan natin yung ating kwento sa Ebanghelyo. Titingnan natin kung gaano katalas ang inyong memorya dahil no, isang
medyo hindi kagandahang nangyayari sa mga lingkod ng simbahan ay lingkod lang ng lingkod pero hindi naaalala kung ano ang mga aral na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya isang katangian dapat natin mga Katoliko ay yung nagbabasa tayo ng Biblia. Dahil pag hindi guided ng banal na kasulatan ng ating paglilingkod, malamang sa malamang, mag-aaway-away lang tayo lagi. Magpapagalingan lang tayo lagi. Na para bang mayroong kompetisyon, ang isang organisasyon mas magaling, mas active kesa sa ibang organisasyon. Lahat tayo iisang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon, naglilingkod para sa simbahan. Okay po? Tulog na agad. Ha? Sige po. Sisimulan natin na ulit, ha? Sa pagkakasunod-sunod ng kwento, ilang taon na ba kayo dito sa simbahan ng gagalangin? 1969 pa ako dito. So ako pa magko-compute. Okay, mahina din ako sa math, no? So 1968 pa kayo dito. Hindi pa ako buhay, nandito na kayo, no? Kasi pinanganak ako 1975. Okay. Ha? 57 years, no? Ito mga bago, ito maiintindihan ko pa, ha? Pero dapat, lalo na sa mga bagong sakristan natin, nagbabasa dapat ng Biblia. Naintindihan ba yun? Okay. Sige. Ito mga lektor, ate, simulan mo yung kwento. Ay, hindi ba? O, senyas na lang, sign language. Wala boses. No? Pagtatanungin na, wala nang boses. Lalo na, alam nyo ha, tandaan nyo, lalo na yung mga nandiyan dyan sa altar, na mga nagsiserve, inaasahan na kayo ay higit na nakakapakinig, nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya iniiwasan natin, lalo na pag sakristan, lay minister, pag nagbasa na ang mabuting balita ng Panginoon, uupo na yung tao, sila isa-isang lalabas. Maya-maya lalabas, iihi o kung ano man. Okay? Sige. Brad, ikaw na. Simulan mo yung kwento. Paano nagsimula yung kwento? Prodigal Son. Yun yung title. Paano nagsimula yung kwento? Yung tatay na may dalawang anak. Mayroong isang ama na mayroong dalawang anak. Birthday girl. Pag hindi ka nakasagot, alas 9 tayo matatapos dito. May isang ama na may dalawang anak. Ano yung kasunod? Yung pong isang anak, gusto niya. Ano yung verbatim tayo? Verbatim, ha? Ano ang sinabi ng bunso? Pwedeng niyang kukuhanin niya yung parte niya sa kabuhayan. Sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin. Okay? 1969. Ano yung kasunod? Binigay naman ng ama ang kanyang mamanahin at At hinati ng ama ang kanyang ari-arian at ibinigay sa bunso. Ngayon, anong sumunod? Google, i-google na. Google. Ate, anong kasunod? itinanim yung butil ng Parang iba yung narinig yung kwento. Wala akong butil na binasa. May butil ba doon? Ate, hinati na, ibinigay na. Pagkatapos, Inubos po nung unang anak yung kabahagi niya. ano daw? Inubos po niya. Wala pa. Anong ginawa? Pagkahati. Anong ginawa? Anong bunso? Ha? Ano? Bago umalis, ang ginawa? Tapos kinuha niya yung pera. Naibigay na. Yung mana, anong ginawa? Ilustay niya. Hindi pa. Brad, ha? Ibinenta. Di ba? Ibinenta yung kanyang parte at pagkatapos nun, dala lahat ng pera, siya ay
Malayong lugar. Napunta sa malayong lugar at doon ay nangolekta. O, kolektora. Anong ginawa nung bunso? Nilustay. Nilustay sa kung ano-anong bisyo. Okay? O, pagkatapos, ikaw ate, anong nangyari? Wala po. Ha? Ano nangyari? Niyang ama. Wala pa, bago bumalik, may nangyari. Dumating ang tagoto. May COVID, di ba? Nagka-COVID. Ayan, may COVID. May nangyari. Tagoto. Nagkaroon ng matinding tagutom. Okay? O, pagkatapos ng magkaroon ng matinding tagutom, Nagsisisi siya. wala pa. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding tagutom, ano nangyari? Sige. Tayo. Tuli. Isip niya po na maghanap ng trabaho sa mamamayan doon. Nag-apply siya ng trabaho. Walang gustong magbigay sa kanya ng trabaho. Ano naging trabaho niya, Brad? Babuyan po. Sa babuyan. Merong may-ari ng babuyan. Doon siya pinatrabaho. Tapos, Po siya natulog. nakita mo natulog? Ate, ano nangyari? Hanggang sa yung kanin ng baboy, yun na rin yung boy. Wala raw gustong magbigay sa kanya ng pagkain. Kaya kahit pagkain ng baboy, ipinagkakait sa kanya. Kaya, anong kasunod? Bumalik po siya. Hindi pa. Ayan, ano? Isip-isip niya po yung mga katulong dun sa kaharian nila, mas, Napag-isip-isip ng bunso na yung mga katulong alila sa bahay nila, maraming pagkain. Samantalang siya namamatay sa gutom. Kaya, anong nasabi niya? Anong sinabi niya? Babalik na lang siya sa amin. Babalik na lang siya sa kanila. Bago siya bumalik, meron siyang iniisip. Anong sasabihin niya? Nagbalik loob po siya sa kanyang magulang. Ano nga ang sasabihin niya? Patawarin niyo po ako. Nay. Ano? Walang alam. Humingi po siya ng tao. Ano nga isasabihin niya? Nagkasala po siya sa kanyang ama. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Ituring na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alipin. At pagkatapos nun, ano ang sinasabi ni ChatGPT? kunin niyo ang pinakamagandang damit. Hindi pa yan. Ayun na, nandyan na. Lumaktaw eh. May nilaktawan eh. Diba? Saan nag-isip siya? Ano ang kanyang gagawin? Ano ang kanyang sasabihin? Pagkatapos nun ay... Hindi pa. Bago siya makarating doon, anong gagawin niya? Kaya kayo nawawalan ng bag. Ang dami niyong bag. Magsisimba lang, ang dami niyong bag. Anong ginawa? Sabi niya, hihingi ako. Oo nga, babalik nga. Pero anong ginawa? Nawala si ano. Natakot na. Asa, ha? 1969. Humingi siya ng tawad. Oo nga, bago yun. May ginawa eh, kasi maganda po yung bawat detalye. Kailangan natin ma-pinpoint ano yung mga detalye. Di ba sabi niya, napag-isip-isip niya, di ba? At ito yung sasabihin ko. Nakabuo na siya ng script. Ano ang sasabihin niya? Okay na. So anong gagawin niya? Ha? Anong sabi? Namasukan, babalik na naman tayo. Okay na nga, nakaalis na tayo doon. At siya'y nagpasyang umuwi. Tumayo. Di ba nakalagay dyan, tumayo? At siya'y tumayo. Lumakad na, papunta na sa kanila. Yan na. No, mahal na yung pamasahe. Naglakad na lang siya. Okay? Tapos,
Anong karugtong, Brad? Ayan na, oh, andun sa kanto ng gagalangin. Sinalubong po siya ng ama. Nakita siya ng kanyang ama. Sinalubong na siya ng kanyang ama. Okay? O, pagkasalubong, eto na, niyakap na. O, ano yung sinabi ng bunso? Patawarin niyo. Ama? Patawarin niyo. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. O, Tatay Mandy, anong sinabi ng ama? Sabi niya, mga imak alipin, ihanda niyo ang Tinawag yung alipin. Suotan siya ng damit. Suotan siya ng sandalyas. Dahil, Brad, Dahil tinatanggap niya po ulit kahit anong ginawa. opinion mo yan. Okay? Pero anong sinabi? Dahil, ang aking anak. nagbalik na ang aking anak. Namatay. Muling nabuhay. O nay, ano nangyari? Sinakal ng ano, no? Ano nangyari? Niya, isa sa kanyang alila. Tinawag po niya. O, tinawag na, no? Tinawag. Suotan siya ng damit. Panyapak, singsing. Dahil, ano sabi? O, Arlene, anong karugtong? Nandyan. At muling nabuhay. Dahil siya'y nawala at nasumpungan, namatay at muling nabuhay. Kaya, magsaya tayo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magsaya ka naman. Okay na, nagsasaya na ha. O ano ang sumunod na kwento? O lektor, bawi naman kayo. Ano nangyari? Nabalitaan po nung kapatid niya. Hindi naman niya nabalitaan eh. Pauwi na yung panganay, di ba? O, nakita ng panganay, mayroong tugtugan doon sa kanila. Di ba? O, tapos, ano ang sabi ng panganay? Babawi daw si Paulo. Ama, parang, anong meron? Sabi niya to sa alipin. Anong meron? Tinawag yung alipin. Anong meron sa atin? Ano ang sabi ng alipin? Nasaan ang mga malalaking sakristan? Ha? Mga bago ito. Ano ang sabi? Dumating po ang inyong kapatid. Dumating po ang inyong kapatid at nagpa-party ang tatay mo. Okay? Ano nangyari? Nay, ano nangyari? Nagpa-party po. Nagpa-party na nga. Sabi nung katulong, kasi yung kapatid mo, namatay daw, nabuhay na, nawala, nasumpungan. So anong naramdaman nung panganay? Anong nangyari sa panganay? Sinilip niya po yung kapatid. Nakita niya at siya ay, anong ginawa? Ha? Ano daw? Sumama loob ng pangalan. Sumama yung loob ng panganay. Sinumbatan. Wala pa. Ayaw niyang pumasok. Di ba, no? Ayaw niyang pumasok. Kaya, sino ang lumabas? Sino lumabas? Yung ama. Yung ama. So, ano ang sabi ng panganay? Anong ini-emote ng panganay? Nandiyan na, nasa dulo na yan ate. Nandito na yan. Okay? Sige. Ano ang sabi? Ginawa niya lahat. Tapos, Pinaglingkuran ko. Sabi ano? Pinaglingkuran ko kayo. Yan. Tapos, bakit samantalang siya nilustay niya lang lahat? samantalang yung kapatid niya, nilusay, tapos pinagpatay pa ng matabang guya. Tapos, ano ang sagot ng ama? Sapagkat yung kanyang kapatid na bunso ay bumalik. Ano ba to? Bumalik sa kanya. Ganda, no? Ang linaw, no? Okay. Sabi ng ama, di ba, lahat ng akin ay iyo. Pero dapat tayong magsaya kasi bumalik na ang iyong kapatid. Yan. Di ba, ang hirap? Pero magandang bagay po na mapagnilayan natin, ha?
hindi lang tayo basta magsisimba o minsan nga hindi kayo nagsisimba eh. Nagsiserve kayo. Pero hindi kayo nagsisimba. Magkaiba kasi yun eh. Di ba, no? Nagpupunta kayo ng simbahan, pero hindi kayo nagsisimba. Yan yung isang medyo mali na nagagawa natin. Nauubos yung oras natin sa simbahan, pero hindi tayo nakakapagsimba. Kasi sa pagsisimba, kailangan nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi bawat nangyayari sa buhay natin, nasa Biblia. Yung mga karanasan sa Biblia, nararanasan natin. At bakit ipinapaalam sa atin ito? Para alam na rin natin kung ano ang ating gagawin. Hindi yung kapag mayroong nangyayari sa atin, ang sinusundan natin yung paraan ng mundo. Naintindihan ba? Kasi nga, wala tayong naaalala na dapat nating gawin ano ang sinabi ni Kristo sa ganitong pagkakataon. Okay? Yan. Sige po. So, isa-isahin natin ulit ha, at pagninilayan natin, at muli ang paanyaya ko, tingnan mo ang iyong sarili, suriin mo kung nasaan tayo sa mga bahaging ito ng kwento. Okay? Sige. Sa unang, simula pala, no, sa unang bahagi, sinabi ni Jesus. Okay? Sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kasi itong mga alagad na ito, sila yung pag-iiwanan ng simbahang kanyang itatatag. Kaya napakahalaga para sa mga alagad na matuto kasi hindi nila maibibigay sa mga tao ang mga bagay na wala sa kanila. Hindi mo maibibigay ang mga bagay na wala sa iyo. Okay? So, may isang ama, may isang taong may dalawang anak. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, kapatid kita. Tandaan niyo po sa Biblia, pag sinabing kapatid, kapwa. Kahit asawa mo, kapatid yan. Kahit kamag-anak mo, kapatid yan. Kaya nga, di ba, minsan sinasabi dito, may mga kapatid si Jesus, andyan si Magdalena, si Maria. Kasi nga, kapatid, dahil lahat tayo ay anak ng Diyos. Naintindihan po? Kaya pag may binabanggit na kapatid, yung ating kapwa, mapaanak, mapamagulang, kaibigan, kapatid natin yan. Naintindihan po? Okay. So, may dalawang magkapatid. Yung isa, lumapit sa ama. Okay, so tinan muna natin itong unang bahaging ito, no? Kasi, di ba nga, ang tema natin sa panahong ito ng Kwaresma, pagbabalik loob, pagtanggap, at pagpapatawad. So, dito tayo sa ng bahagi. Sabi ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. Sino po ang mga magulang dito? Asang amay? Yan. So may mga anak kayo, no? O, mamaya pag uwi ninyo, sasabihin ng anak ninyo, akin na po yung mana ko. Ha? Wala daw, no? Sasabihin, anak, adik ka ba? Wala tayong mana. Wala tayong control project. Wala tayong ghost project, ha? Huwag kang hibang. Pero sa mga magulang, kung sakali, kakausapin kayo mamaya ng inyong anak at sasabihin niya, akin na po yung aking mana. Ibig sabihin, yung bahay na tinitirikan, yung bahay ninyo, ibenta mo na.
Akin yung kalahati. Yung paupahan dyan sa Alicia, asan ba si Alicia? Yung kalahati, akin na yan. Anong mafe-feel ng tatay? Anong mafe-feel ng magulang? Kapag pumunta sa iyo na 1969, di ba na? Pag pumunta yung anak mo sa iyo, akin na po yung aking mana. Anong mafe-feel mo, Nay? Ang gusto kong pamana sa kanya, yung maglinis na puso. Aso, malinis na puso. Hindi ko kailangan yan, Nay. Kailangan ko pera. Di ba, no? Anong mafe-feel nung magulang? Okay? Kasi, tandaan niyo po, ang mana, nakukuha pagpatay na ang magulang. Mga anak, tandaan niyo yan, ha? Kaya, para bang, ama, kailan ka mamamatay? Kailangan ko na di ba? Pero yun yung sinabi, di ba, no? Kaya kayong mga bata, ha? Huwag kayong umasa sa mana, ha? Mag-aral kayong mabuti, ha? Magpundar kayo, pinundar ng mga magulang niyan, Pero, tingnan lang natin yung bahaging ito, di ba? Lumapit yung anak, ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. Yan, ganun lang kasimple. Yung ginawa ng ama, ibinahagi ng ama ang kanyang ari-arian sa kanyang dalawang anak. Sabihin nyo nga sa katabi ninyong magulang, huwag ka nang magtampo. Kaya, di ba? Kasi sabi nyo kanina, di ba, pag sa inyo ginawa yan, ay, sasamaan loob nyo. Isa din naman yan, di ba? Anong kinasasama ang loob ng mga magulang sa kanilang mga anak? Di ba hindi kayo binibigyan ng pang-maintenance? Pag humihingi kayo ng panggamot, di ba, no? Pag humihingi kayo ng pera sa inyong mga anak, di kayo binibigyan, di ba, no? Nakakatampo, di ba? Tapos mong pag-aralin, tapos hihingiin pa yung mana, hihingi pa, makahingi ang mga ito, wagas, pang-data lang naman, para mag-computer. Di ba na? Pero ang ginawa ng ama, hinati yung ari-arian, kasi parang sa isang banda, kaya ka naman talaga nagpundar para sa inyong mga anak. Di ba, no? At isang magandang bagay din na habang buhay ka pa, ayusin mo na yung mga dapat mong ipamana. Habang buhay ka pa. Kesa naman yung bigla mong iiwanan na hindi mo inayos, mag-aaway-away lang. Kakapiranggot na lupa, ilang square meter ba? 25 square meter, mag-aaway-awayan pa. Yung dating 1,000 hektar, wala na. Kasi, minsan, di ba, nakakalungkot din, di ba, pinagpaguran mo. Kaya kayo, maghinay-hinay din kayo mga magulang, ha? Hinay-hinay din. Huwag pundar ng pundar. Kasi kayo, alam nyo, pinagtrabahuhan niyo yan, di ba? Kung paano mula from the scratch, ginapang mo yan, talagang malinis, talagang ipon ka ng ipon, makapagpundar lang. Hinay-hinay lang. Kasi itong mga anak ninyo, nagsisilakihan na, o ano, sitting pretty. Hindi nagbabanat ng buto. Kasi, meron na Inihintay ka na nga lang mamatay, di ba? Para makuha yung milyones, para paghati-hatian. Turuan ninyo paano sila magpundar. Turuan ninyo paano sila magsumikap ng para sa kanila. Kasi yung mga ipinundar ninyo, pangarap nyo yan. Mga magulang, ha? Pangarap nyo yan. Iba ang pangarap ni Paulo.
Iba ang magiging pangarap nito. Kaya pangarap ninyo, bahay at lupa. Ang pangarap ng mga ito, condominium. Ibibenta nila yan. Naintindihan po ba? Pero sinasabi ko lang kasi baka sumasama ang loob ninyo sa kanila. Para sa kanila naman talaga yung ipinundar ninyo. Naintindihan niyo ba? Di ba? Kailangan mo lang talaga ma-secure yung habang nabubuhay ka, hindi ka nakadepende sa iyong mga anak. Nakukuha po? Kasi nagtatampo kayo dahil pinaalis kayo ng anak ninyo. Ayaw kayong patirahin sa bahay nila. Kasi iba yung ugali ng napangasawa ng anak mo. Iba yung kultura ng napangasawa ng anak mo. Tapos sisingit ka, hihingi ka, di ba? Yun lang naman din eh. Kaya niyan, hihingi na naman siya. Parang may patago si kuya. Kaya nyo, maglagay kayo, di ba? Naunahan tuloy ako. Naintindihan po yung bahaging ito, di ba baka lang kasi hanggang ngayon, baka nagtatampo ka pa, masama pa yung loob mo, di ba? Pero tingnan mo lang din pag nilayan mo na para sa kanila naman talaga yung pinundar mo. So bakit ka magagalit kung hinihingi na? Baka may pagkukulang din kasi nga, hindi mo tinuruan paano magbungkal ng lupa. Hindi mo tinuruan paano magluto. Kaya kailangan ng pambayad ng katulong. Hindi mo tinuruan paano magtrabaho. Kasi nga, ngayon pa lang, dahil minsan yung mindset ng mga magulang na nakaranas ng hirap noon, ang sasabihin ninyo, ayokong maranasan nila yung naranasan ko na hirap. Pero yung naranasan mong hirap, di ba, yan ang nagbigay ng magandang disposisyon sa iyo. Na dati kung babalikan ninyo mga magulang, paano kayo nakapag-aral? Di ba naglalakad kayo? Di ba nagbabaon kayo? Ngayon, andito yung bahay mo, andyan yung Torres, mag-i-e-bike pa yan. Hindi na pinagpapawisan yung mga anak ninyo. Yung parang akala mo, kawawang-kawawa yung mga estudyante na naglalakad. Hindi kawawa yun. Di ba, mas maganda nga, alam niyo yung mga bata na tinuturuan ninyong maglakad, ituro mo lang yung direksyon. Mula sa bahay, dito ka dadaan, gag-guide mo, di ba? I-guide mo yan. Makakatiyak ka, pag lumaki yan, hindi yan maliligaw. Hindi yan tatanga-tanga. Ngayon kasi, di ba? Direksyon hindi masabi. Pag sinabi mo, pumunta ka ha, harap sa simbahan, sa kanan mo, di ba, gagano, sa kanan mo, eto makikita mo. Hindi maintindihan. Maliligaw pa rin. Hindi yun sa ayokong maranasan nila yung hirap. Kasi lalo yung maghihirap, lalo na pag wala ka na. Kasi nakadepende sa iyo, nakaasa sa iyo, hingi lang ng hingi sa iyo, nauubos ang pera. Naku, nandito pa lang tayo sa unang bahagi. Pero baka lang po, nasa Kwaresma tayo, kailangan natin pagnilayan yung mga nararamdaman natin na baka bugso ng damdamin, hindi na natin napoproseso. Okay? Naiwan lang tayo doon sa damdamin. May utak ka, kailangan mong iproseso yan. Okay. So, matapos makuha, pagalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso. Biruin niyo yun, di ba? Pinagpaguran to ng ama kung ilang taon. Unti-unti. Ito lang muna, 100 square meter, binili. Nung nakaipon, binili yung katabi. Nung nakaipon, binili hanggang sa nabili ang buong gagalangin.
Tapos, ngayon, nakuha yung mana, yung Bulacan Street, di ba, no? Yung Bulacan Street, o Rahabago na lang, Rahabago, no? Rahabago na ibenta. Bilhin niyo yun, ibinenta ng bunso. So, may ibang tao na namamahala doon. Huwag nyo na silang tingnan. Naiihilang ang mga yan. Pwede na kayong mag-CR. Pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian. Pero inyo, no? Kaya sabi ko, siyempre, may tamang konteksto naman po, Yung pinaghirapan mo, ibinenta lang ng anak. Kasi iba yung gusto niyang buhay. Okay? Kaya ibinenta, makuha, matapos yung pinagbilhan, nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. Bit. Nasa maleta yung kayamanan. Nasa maleta. Sabi nila, ano yung maleta? Mga walang alam sa nangyayari. Di ba? Dala-dala yung pera. Tapos, yun, nagpakasaya-saya. Nilustay sa lahat ng diwastong pamumuhay. Pwedeng sugal, pwedeng alak, pwedeng babae. Sige, kaya ko yan. Sagot ko lahat yan. Yeah, enjoy life. Enjoy life to the fullest. Sabi nga, di ba, no? Yun yung pangarap kasi niya Makalayo, makapunta sa ibang lugar, maka-experience ng mga nangyayari sa mundo. Yun ang gusto ng bunso. Para bang, yung pang sinasabi, halimbawa lang dito, no? Hindi, ang buhay ko, hindi sa bukid. Hindi sa probinsya ang buhay ko. Sa syudad, sa BGC, sa McKinley, hindi sa ugbuan. Hindi sa Tondo. Sa Tondo, hindi sa Gagalangin. Ang buhay ko doon sa Makati. Kaya ibenta na natin yung bahay dito sa Gagalangin. Naintindihan po ba? Kasi kailangan lang natin maunawaan po ito, Para na sa ganun, maunawaan din natin yung isa't isa. Kasi mabilis tayong magbigay ng conclusion, masamang tao yan. Hindi lang natin inuunawa, ano ba ang gusto niya? Kasi nga, ulitin ko po, mga magulang, iba yung pangarap nyo sa pangarap nila ngayon. Okay. Ayan na. Nilustay na sa diwas ng pamumuhay, tapos isang araw, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, doon nagkaroon ng COVID 2022. 2020, 2022, 21, ayan, nag-lockdown. Nagkaroon ng matinding tagutong sa lupaing yon. Naghirap siya. Kasi nga, dala lang yung pera, hindi marunong mag-business, hindi marunong ng investment, lustay lang ng lustay. Sino ba naman magsasabi na magkakaroon ng tagutom? Sino ba naman mag-aakala na makakaranas tayo ng COVID sa panahon natin? Ayun, biglang nalustay, wala na. Yung mga kainuman niya, kaparti-partihan niya, wala lahat. Nagkaroon na ng tagtum So, sino pa lalapitan niya? Wala. Na isang katotohanan din, di ba? Sinong maraming kaibigan dito? Taas ang kamay. Alam niyo na kung bakit. Marami kayong pera. Sa tama, di ba, minsan? Ganun naman Doon mo malalaman, di ba, sino talaga yung tunay na kaibigan? Kapag wala ka na. Kaya mahirap sabihin, ay marami akong kaibigan ngayon kasi sikat ka. Pero pag hindi ka na sikat, tingnan natin.
Eh marami kang kaibigan kasi nga marami kang pera. O kaya ngayon, di ba? O yan, naglalaglagan na yung mga politician natin. Yung dati mga may bilyones, sinong naiwan na kaibigan ng Diskaya? Nawala lahat. Kasi ayaw na ma-associate. Ayaw mapabilang. Pero dati, tinan mo kung mag-party, pumunta ka doon, paglabas mo, either meron kang sobre o meron kang maletang puno ng pera. Pero ngayon, ay deny, hindi ko yan kilala. Sino talaga ang tunay na kaibigan? Sino ang tunay na nagmamalasakit? Na dapat naintindihan na nito, naranasan ng bunso. Kasi, biruin mo, saan na masukan? Doon sa bukid. Mas mahalaga pa yung baboy kaysa sa kanya. Kasi kahit pagkain ng baboy, ayaw ibigay sa kanya. Ganito katindi ang naranasan, hirap nitong bunsong ito. Nitong taong ito. Kasi nga, ang gusto niya, di ba? Gusto ko party-party. Gusto ko mag-enjoy. Gusto kong magsaya. Masama ba yun? Uy. Masama ba yun? Gusto ko lang naman magsaya, di ba? Gusto ko lang naman maranasan. Ano bang lasa ng alak? Ano bang lasa ng marijuana? Ano bang pakiramdam ng drugs? Di ba? Yun lang naman eh. Gusto ko lang naman mag-party. Alam ba niya na magkakatagutom, krisis, inalusay lang yung pera. Naintindihan po ba? Baka lang kasi, di ba, mayroon tayong mga kakilala na ngayon, kala natin, naku, masamang tao yan. Wala nang galang sa magulang yan eh. Dahil sa ginawa niya. Kaya namasukan, yan naman talaga, di ba? Pues, naranasan mo ang mamasukan. Dati, ikaw yung Panginoon. Marami kang katulong. Isang senyas mo lang, damitan niyo ko, bihisan niyo ko. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng isang namamasukan. Di ba dati, tayo din naman, di ba no? Nagagalit tayo sa mga magulang natin pag humihingi tayo at hindi tayo binibigyan. Kasi yung mga magulang natin, di ba, nagtatrabaho yan 8 hours a day para sa minimum salary. Magkano ang minimum ngayon? 700? 695. 695. Tapos magagalit ka kasi hindi ka binibigyan dahil gusto mong mag-Starbucks. Magkano ang isang Starbucks? Ang kape, Paulo? 200 to 250. Pero mo 250, halos kalahating araw na pinagtatrabahuhan ng inyong magulang, tapos magagalit ka kasi hindi ka binigyan dahil yung iba mong barkada nasa Starbucks. Kaya diba, nare-realize natin, kapag nagtatrabaho na tayo, ganun pala. Diba, no? Ganun pala. Kasi magiging upahan ka na eh. Magtatrabaho ka 8 hours, tapos ito lang yung matatanggap mo sa buong maghapon. Kaya na-appreciate mo na paano pahalagahan bawat sentimo. Lalo pa ngayon, ang pamasahe, magkano na? 15 pesos na. Magsasakay ka ng jeep, 15 pesos na. Kaya intindihin niyo rin mabuti, mga bata, no? Pag sinabi ng mga magulang, malapit lang naman, kaya mong lakarin.
Mas nagiging healthy pa nga eh. Kasi pinagpapawisan. Mag-deodorant lang kayo, kaya magtawas. Para walang amoy. Shoutout sa mga nabuhay sa tawas dyan. Kasi di ba? Pero mas healthy yung mga pinagpapawisan. Pero yung pinupunto ko, di ba? Minsan kailangan mo talagang maranasan para ma-realize mo, ma-appreciate mo yung bawat, yung sente mo, yung may halaga, may value, bawat natatanggap natin. Kasi yung bigla ka lang nagagalit kasi nga hindi mo naiintindihan. Bakit hindi sa nagiging madamot ang iyong magulang. Kundi tinuturuan ka lang, pahalagahan mo. Ang inihingi mo ba? Mahalaga ba yan? Baka kapritsyo lang yan. Kasi merong ibang mas importante. Sabihin nyo nga sa mga anak na katabi ninyo, huwag ka nang magalit. Yan nga. Baka hanggang ngayon, galit ka pa eh, di ba? Matanda na yung magulang, galit ka pa rin kasi hindi ka binibigyan noon. Okay, next. Kaya, pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Yan. Yun yung isang bagay na kailangan natin makita din. Na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Yan. Nadapa eh, di ba? Natauhan na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, sana matauhan ka na rin. Diba? Sana matauhan na. Kaya yung mga nangyayari, diba? So sabihin nyo, naghihirap ako ngayon. Hindi yan gusto lang ng Diyos na maghirap ka. Ma-realize mo yung mga bagay na dapat mong ma-realize. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya, yung mga alipin sa amin, maayos ang buhay. May sapat na pagkain. Sobra-sobra pa, may extra rice pa nga eh. May quarters, di ba? Kasi mayaman sila eh. May maayos na tulugan. Eh siya, pero mo nakikipag-agawan sa pagkain ng baboy. So putik-putik na siya. Kasi doon na rin siya nakikitira sa bahay ng mga baboy. So, realization. Kaya, sabi niya, no, mamamatay ako sa gutom dito. Kaya, sabi niya, babalik na lang ako sa amin. Hindi na bilang anak. Sabi diyan, no? Samantalang ako namamatay sa gutom dito. Kasi meron ng realization, ha? Kasi hindi pwedeng mawala yung realization. Nabigla ka na lang babalik. Na-realize niya, mali yung ginawa niya. Na-realize niya, may pagkakataon pa, hindi pwedeng mamatay lang eh. Kaya babalik ako sa aking ama, sasabihin ko, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Sige nga, pakibasa nga. Ama, mga bata, ano yung unang bahagi? Nagkasala po ako sa Diyos. Kasi anumang kasalanan na ginagawa natin o nagawa natin sa magulang, una tayong nagkakasala sa Diyos. Dahil ano ang utos ng Diyos? Igalang mo ang iyong magulang. Sinuway niya ang utos na ito. Nang hingiin niya ang mana sa kanyang magulang. Di ba, pinutol niya eh, yung kanilang ugnayan. Kaya dito, sabi niya, huwag niyo na akong tawaging anak. Ibilang niyo na lang akong
isang alila. So kung sakali ba, anong gagawin nyo? Realization pa lang niya to. Ano nangyayari sa atin? Di ba? Realization, ha? Ibig sabihin, tandaan mo, ha? Isa mga bahaging ito yung mga tinatawag natin, nakakaramdam tayo ng awa sa ating sarili. Self-pity. Nag-i-emote ka na dito. Iniisip mo na, kaysa mamatay ka sa gutom, try mo mag-apply ng katulong, hindi na anak. Yun yung kanyang naiisip, ha? Pero hindi lang ito naiwan sa pag-iisip lang. Anong ginawa niya? Basa. Pumaroon sa kanyang ama. So baka lang kasi hanggang ngayon, na-realize mo naman na may mali kang ginawa, pero hindi ka pa tumitindig. Hindi ka pa tumatayo. Na-realize mo na, nakikicharge na nga si nanay. Di ba? Misa, andun lang tayo, naiiwan lang tayo dun sa, okay, nagkamali ako, mali nga ako eh. Pero, ang problema, pinaninindigan mo ang iyong pagkakamali. Kaya mahalaga yung bagay na ito na matapos niyang ma-realize, nagkasala siya, pues, tumayo na siya. Tumindig na. Pumunta na. Pumaroon sa kanyang ama. Unang-una, nasaktan mo ang damdamin ng iyong ama. Winaldas mo ang pinaghirapan ng iyong ama. Ilustay mo sa kung saan-saan. Nagpakasasa ka, nagpaka-enjoy ka. Nagkamali ka. Wala na, hindi na natin mababalik yun. Pero, tumindig ka. Kasi, lagi naman may pagkakataon para itama ang pagkakamali. Tandaan niyo po ha, habang may buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit gaano katindi yan, ha? Kahit na sabihin natin na bankrupt dahil sa mali mong desisyon, may pwede pang gawin. Kahit nasangkot ka sa anomalya, meron kang pwedeng gawin, kailangan mo lang tumindig. Okay na tayo? Yan. Nagbabalik loob. Nagbabalik loob na. Kasi tayo nun, yun lang problema. Alam mo nang mali, pero ayaw mong bumalik para iayos, para itama. Paninindigan mo talaga yan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, tumindig ka na. Kailan ka tatayo? Pag nasa kabaong na magulang mo. Tapos pag nasa kabaong na, iiyak-iyak, patawarin ba ako? Ba't mo doon hinihintay? Diba ganun? Yan ang mga drama at mga eksena sa punerarya. Nung alam mo na, buhay pa, ayaw mong pumunta. Tapos sisisisi ka, hindi mo ko hinintay, ang tagal mo. Nakaalis na yung LRT. Hindi ko alam, no? Baka meron lang sa atin, nasa mga nasa online, nasa sitwasyon. Sana ma-realize mo na panahon na para tumayo, aminin ang pagkakamali, para maitama mo. Kasi ikaw ang nagkamali, ikaw lang din ang magtatama niyan.
Okay na tayo? First part, second part. Pagtanggap. Basa. Malayo pa siya ay natanawan na siya ng Ama at ito'y labis na nahabag sa Kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. So ngayon, kung ilalagay mo ang sitwasyon mo naman, kung ikaw yung Ama, andyan na. Uy, yung anak mo nandun na. Papunta dito. Isipin niya, ilagay lang kung ano nangyari. Kanina pa ako kwento ng kwento, ha? Kailangan makapasok tayo sa kwento, ha? Oh. Andyan na. Nay, andyan na. anong magiging damdamin mo? Anong magiging reaction mo? Kasi sabi mo dito, malayo pa siya. Okay? Malayo pa siya. Tandaan nyo, ha? Kaya bawat kilos yan. Malayo pa siya, natanaw na siya ng kanyang ama. Andun pa. Andun sa Jollibee. Nasa labas kasi walang pambili. Okay? Nandun, nakita na. So, ang ginawa niya ay patakbo siyang sumalubong. Niyakap, hinagkan. Amoy kaning baboy yun. Di ba, no? Di ba, galing siya sa baboy yan eh. Yun ang trabaho niya, di ba? O, amoy baboy. Pero di ba, ang magulang, magulang. Kahit ano ka pa, ang magulang ay magulang. Kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka kabaho, tatanggapin ka ng isang magulang. Pero kung halimbawa lang, kayo nga ito, same feeling ba? Same emotion? O sasabihin nyo, sarado nyo yung gate, huwag niyong papapasukin yan. Ano ba? Anong? Oh, guard! Eh, wala na. Wala nang guard. Di ba? Mamamangha ka. Kasi nga, ang galing naman ng tatay na ito. Ang galing naman ng magulang na ito. Biro mo, sinalubong pa niya. Kasi yung, para bang pag pinagninilayan ko, yung ama dito, yan yung ama na full of wisdom. Alam niya na yung karanasan. Alam niya na yung karanasan. Although, hinayaan niya di ba? Hindi niya naman na pinigilan. Kung anong gusto niyang gawin, kasi nga, siguro, nasa isip din ng ama, may sariling isip to May sariling buhay. Hayaan ko siyang maranasan at matuto siya sa kanyang karanasan. Pero, all this time pala, naghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang anak. Biruin mo ba naman? Nagkaroon ng tagutom, hindi ba niya malalaman? Buong bansa yung nakakaranas ng tagutom. Sila doon, ayahay ang buhay. Kasi may mga alagang hayop. So siya, iniisip niya, paano kaya yung anak ko? Anong kinakain? Di ba? Kaya, nung makita, sinalubong niya. Isang paanyaya din sa atin, di ba? Hindi ko lang alam, no? Kasi ang paraan ng mundo, kapag dumating yung nang walang ya o yung walang yang anak, talagang abot-abot na sumbat ang maririnig natin. At tingnan natin yung dialogue nila, no? Ito na yung iniisip niya Ito na yung script niya, di ba? Ito yung sasabihin niya. At, basa, Ama, yan. Although,
Sige nga, basa nga ulit. Ama, sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-sorry ka na. Yeah. Kasi hindi naman pwede kasing, minsan yung, di ba, minsan nahihiya kasi tayong magsabi ng sorry, di ba? Ini-expect lang natin na parang matik, sige na, okay na tayo. Pero kailangan mo biniverbalize eh. Kailangan yung pag-amin. Kasi mahirap din yung, di ba, willing ka namang magpatawad. Kasi yun ang panawagan ng Diyos, patawarin. Kaya lang, paano mo patatawarin? Hindi nga humingi ng sorry. Parang, di ba, may utang na loob ka pa sa kanya na bumalik siya. Kailangan yung sincerity nandoon na manggaling mismo sa bibig mo na, sorry na. Sorry na. Di ba? Yun ang mahirap, di ba? Kung ayaw mag-sorry. Pero dito sa Ama, hindi pa nagsasorry, handa na siya. Kasi ilang taon na rin naman ang lumipas. Di ba? Pwedeng ganun. Di ba? Ilang taon na rin naman ang lumipas. Ano, mabubuhay ako doon sa nakalipas? Kaya, matapos sabihin ng anak, oh, Dad, magkasala ako, sorry ha. Pasensya ka na. Ha? Oh. Pero walang sinabi yung ama kasi ang sabi ng ama, madali. Dali ninyo yung pinaka mahusay na damit. Kasi nga, di ba, gusgusin na siya eh. Suotan ng singsing. Ibig sabihin yung singsing po kasi, di ba, yung pagkakakilanlan na kung sino ka, para igalang ka ng mga tao, ng mga alipin, ay, ito, anak yan. Kasi may pareho eh. Diba? Madali. Yun lang sabi ng ama. Hindi ko alam kung ikaw yung magulang at sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako sa iyo. Ayan, kasi di ba, sinabi ko na sa iyo, di ba? O, ayan, ang hilig mo kasi. May sumbat pa yan, di ba? Ang tigas ang ulo mo. Ayan, o ano ngayon? Ano napala mo? Ha? Papamukha mo talaga. Pero wala eh. Sinabi lang ng ama, bigyan ng damit. Ang dungis eh. Suotan ng panyapak, nakapaan na. Galing pasanan. Daig pa yung nagposisyon. Puro putik. Suotan ng singsing at panyapak. Okay na. Okay na sa ama. At, basa. Kunin. Main tayo at magsaya. Namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magsaya na tayo. Pero di ba, para maging totoo yung kaligayahan mo, kailangan mong matutong magbalik loob. Para maging ganap ang iyong kaligayahan ng pagsasaya, kailangan mong matutunang tumanggap ng kahinaan ng iyong kapatid, ng iyong anak, ng iyong kapwa. Lahat tayo may kahinaan. Tandaan niyo yan. Ha? Kahit gaano ka-perfect, may kahinaan ang bawat isa sa atin. Pero sabi ng ama, magsaya tayo. Okay na yan. Wala nang panunumbat, wala nang sisi-sisi. Okay na yan. Importante nandito ka. Importante buhay ka.
Ano ba? Nasaan na ba yung mga miyembro ninyong nagkamali? Ay, naku, Father, subukan yung pabalikin dito yan. Di ba? Kala nyo sa pamilya lang? Dito sa organisasyon. Kaya tingnan natin, ha? Ikatlong bahagi. Yung pagpapatawad. Pagbabalik loob, pagtanggap, at pagpapatawad. So dito na tayo. Ito na. Nasa bukid. Tandaan nyo ha, pasok kayo sa emosyon ha, pasok kayo sa emosyon. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, nang malapit na sa bahay, narinig niya yung tugtugan. Ano yung tugtugan? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Bakit gano'n? May naghahawak ko ang beat doon. Bakit gano'n? Ba't ang dami nagtitiktok doon sa bahay? Galing bukid, ha? Galing bukid. Tapos, nagtutugtugan, nagsasayawan. Tinawag yung alila. Tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Kung ikaw yung alipin, paano mo sasabihin ito? Paano mo i-deliver ito? Sige nga. Oh, dapat may reenactment. Nay, kung ikaw yan, Nay, sige, basa. Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong anak, ng ina, Ama yan. Nagkamali lang ako. Sorry po. Pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Kung ikaw yung alipin, paano mo ito sasabihin? Nay, ikaw. Tayo. Dumating na, yan ba? Dumating po ang iyong kapatid. Tungon ng alila, ipinagpatay ng inyong ama ang pinakamatabang guya sapagkat nagbalik siya buhay at wala. Sasabihin, tatanungin ng panganay, no? Anong meron sa atin? Bakit? Anong meron? Kolektora, anong meron sa atin? Brother Rene, anong meron sa atin? Bumalik ang iyong kapatid at tayo'y magdiwang. Anong meron sa atin? Brother Jigs, anong meron sa atin? Recollection, Mother. Kakatawa yun. Kasi minsan yung mga ganito, di ba, no? Po pwedeng, ano meron sa atin, no? Ay, dumating yung kapatid mo, at ito pa, ha? Alam mo ba, ipinagpatay ng tatay mo. Yan yung mga gatonera sa buhay ninyo na hindi nakakatulong. Umanap kayo ng matinong makakausap. Hindi yung gagatungan pa, yung inyong nararamdaman talagang, di ba, pagkasabi nito, ay, sabi ng alipin, yan, pinatabang guya. Nagbalik ang iyong anak, ang iyong kapatid, siya'y buhay at walang sakit. Kasi pwede namang may, sa ibang paraan, no? Kasi matapos yung marinig yan, ayan, nagalit yung panganay. Yan, dahil sa sinabi mo, nagalit. Hindi naintindihan yung konteksto. Sa panggagatong din ninyo. Ilan ba sa inyo yung kaya nahirapan tumanggap dahil meron kayong mga narinig na gatong? Yung mga gaslighting na tama ba? Di ba? Naku, Mari, naku. Yung anak ko, nakita ko doon. Naku, huwag mong tatanggapin yan, Mari. Naku, uulitin yan, Mari. Nagalit yung panganay, ayaw itong pumasok sa bahay. Galit na. Sa tingin nyo,
valid ba yung nararamdaman ng panganay? Na magalit siya? Nagtampo. Hindi nakapag-practice ng TikTok eh. Ayaw pumasok. Kaya lumabas yung tatay. Di ba? Mga magulang, no? Kahit na, lalo na, no? Iisa lang naman ang magulang, pero iba-iba yung ugali ng mga anak, no? Iba-iba na dapat na talagang unawain. Kasi ikaw magkukunik eh. Kaya pag nawawala yung mga magulang, di ba? Nagkakanya-kanya na rin yung mga magkakapatid. Ayaw niyang pumasok. Kaya lumabas yung ama. Inamo-amo siya. Nilalambing na nung ama yan, ha? Uy, di ka na. Uy, TikTok tayo. Hawak ko ang beat. Sabi ng tatay, no? Pero, yan, tingnan natin naman ito. Pinaglingkuran. Kung ikaw yung panganay, sinong panganay dito? Ha, sige nga. Oh. Sabihin mo yung dialogue na yan, ha? Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Sino pa dito? Panganay. Kasi ano? Sige nga. Kung ikaw yan. Yung damdamin mo. Sige nga. Right, camera, action! Tay, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Ni kailan hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan, hindi nyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para pagkutawaan kami ng aking mga kaibigan. Ganun, di ba? Di ba ko tayo? Di ba? Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon, itay. Pero minsan, hindi nyo ako binigyan ng bisirong kambing para mag-party-party rin kami ng mga kaibigan ko. Why? Di ba ganun? Ha? Ngayon yung damdamin eh, di ba? Kasi para bang mabait naman yung panganay, di ba? Mabait yung panganay, no? Kasi nagstay siya. Pero nagtatampo. Para bang alam mo yun yung matagal na panahong kinikimkim, matagal na panahong nananahimik, ngayon lumabas at sinusumbatan yung ama. Yung anak ba, sinumbatan yung ama, yung bunso. Pero yung panganay, sinusumbatan yung ama. At pwede pa nga, di ba, halimbawa pag tayo yan, sige, subukan yung papasukin dito yan. Sige, subukan ninyong tanggapin ulit dito yan. Ako ang aalis. Di ba ganun, no? Pag may humingi na tayo sa mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, di ba? O, ano na naman, tatanggapin nyo na naman. O, tapos yan. O, sakit sa ulo yan. Valid naman, yun yung nararamdaman niya eh. Kasi, sabi pa, di ba? Subalit nung dumating ang magaling mong anak, na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae. Judgmental pa. Di ba? Masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Di ba? Pero ito yung nararamdaman natin, kaya hindi tayo nagpapansinan, kahit na nagsiserve tayo sa simbahan, pag uwi,
hindi tayo napapansinan. O kaya kahit magkakasabay tayong nagsiserve, hindi tayo magpapansinan. Kasi feeling mo talagang ako ang mabait. At hindi na dapat tanggapin dito yung mga pasaway, yung mga nagwaldas ng pondo ng simbahan. Yung nagwaldas ng pondo ng organisasyon, yung hanggang ngayon hindi pa nagli-liquidate. Di ba? Pero tayo, di ba, talagang 1969 pa, nandito na tayo. Siya rin naalala ko 1969. Di ba? At tagal na natin dito. Ganun yung nagiging reaction natin. Kaya yung mga nagkasala, mga nagkamali, ay, hindi pwedeng bumalik dito yan, Father. Over my dead body. Ayan. Hanggat ako nandito, hindi makakabalik yan sa CWL. O kaya sa Children of Mary. Pero sige, isipin nyo, sino yung mga miyembro ng simbahan na nakagawa ng mali na pinabayaan na rin natin? Sige, isip nga kayo. Hindi nyo na maisip kasi kinalimutan nyo na. Di ba? Kinalimutan nyo na lang. Itinuring nyo ng patay. Na pwedeng, yun yung ginawa ng binata, ng panganay, na hindi ginawa ng ama. Para sa kanya, naghihintay lang siya. Na ma-realize na babalik tong anak ko eh. So hanggat buhay siya, maghihintay siya. Ngayon naman ang ginagawa ng Diyos sa atin, di ba? Ang Diyos nagpapatawad, pero yung tayo, ayaw natin patawarin. Pero sa tingin nyo ba, halimbawa lang ito, valid naman yung nararamdaman niya, no? Valid, no? Pero subukan nating iproseso. Kasi ganyan din tayo eh. Tama naman, magtampo ka, okay. Pero tandaan mo, babalik natin ha. Sabi niya, pag binalik, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Pinilit ba siya ng tatay? Desisyon niya to, di ba? Gusto niya to eh. Ang desisyon ng bunso, mabuhay sa ibang lugar. Yun ang desisyon niya. Masama ba yun? Masama lang sa tingin natin kasi nga, nilustay eh. Gusto niya. Ito ang buhay na gusto ko. Maranasan ko yung buhay na ganito. Sige, Brad. Okay. Bye-bye. Gumanon eh. Ganon din ako. Di, ganon kasi mga deboto. Ganon yung deboto ng Nazareno. Pag dumata sa Sibaga, ganon talaga. Okay, para kami fraternity. Para kami mga gang. Balik. Andun na tayo. Paluha na tayo. Biglang gumanon eh. Okay? Desisyon niya yan eh. Sa una, di ba? Valid naman yan. Pero kaya nga kailangan mo iproseso yung nararamdaman mo. Hindi pwedeng bugso ng damdamin. Kasi pag bugso ng damdamin, padalos-dalos din tayo. Pero kung i-analyze natin, yun ang desisyon ng bunso, pero nagalit ka sa kanya. Kasi ang akala mo, mali yung desisyon niya. Pero ikaw, ang desisyon mo, manatili. Paglingkuran ng iyong ama, desisyon mo yan eh. Walang pumipilit sa'yo. Yun nga lang, nagdesisyon siya, pero ngayon, sinusumbat niya sa kanyang ama. Parang may halong panunumbat. Okay. Sabi, subalit nung dumating ang anak mong lumustay,
ng iyong kayamanan, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya? Unfair naman yun. It's so unfair. Naintindihan ba yung damdamin? Ngayon, pakinggan natin yung paliwanag ng Ama. Mula dito, ha? Sabi diyan, anak, sunga-sunga ka ba? wala ba? Kasi kung ako, alam mo ako tatay, di ba? Sa Gen Z language, di ba, no? Anak, sunga-sunga ka ba? Lagi kitang napiling. Anak, adik ka ba? Lahat ng ari-arian ko sa iyo. Nakuha niyo po? Kasi yung ini-emote niya, di ba? Dumating yung anak mong lumustay, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sabi kanina, ni minsan, hindi mo ko binigyan ng bisirong kambing para magkatawaan kami. Nakakasunod po? Pero nagagalit na tayo, ha? Nagtatampo na tayo. Pero ang sabi nung ama, lahat ng ari-arian ko sa iyo. Kasi 'di ba, hinati na yung kayamanan. Napunta sa bunso, napunta sa panganay. Kanya 'yun. Hello. Pwede kang mag-party kahit kailan mo gusto. Pwede kang magpatay ng kambing, ng baka, ng baboy, para magkasiyahan kayo at mag-TikTok kayo ng barkada mo. Nakuha po? Kanya yun eh. Kailangan ba niya magpaalam? Hindi na. Yun nga lang, parang lumabas. Ano to? Nakalimutan mo ba? Sa'yo lahat yan. O nangangamba ka na bumalik yung anak, yung kapatid mo, kukunin na naman yung sayo? Aagawan ka? Nakuha po? Di ba? Anong itinatampo niya? Pwede naman pala siyang noon pa, nagparty-party din. Kasi nga, kanya na yun eh. Pero ang pakiusap lang ng ama, nawala yung anak mo yung kapatid mo. Namatay, muling nabuhay. Nawala, nasumpungan. Walang-wala na, di ba? Naubos na yung kanya Pero ikaw marami ka pa. Kasi ang desisyon mo, ipagpatuloy. Ang desisyon mo, paluguin yung mana mo, yung kalahati. Yun yung desisyon mo Yun nga lang, medyo iba yung utak. Kasi nga yung damdamin, yung pinaiiral. Galing bukid, pagod, nakarinig ng beat. Tapos sinabihan pa nung alila, na trigger, hindi na nakapag-isip. Hanggang ngayon, nandoon tayo sa damdaming iyon. Di ba? Hanggang ngayon. Kaya nahihirapan tayong magpatawad. Kasi hindi nga natin pinoproseso, kasi nandun lang tayo sa, naku, babalik yan dito, hingi na naman yan. Naku, pinagpaguran ko to, inipon ko to, tapos kukunin na naman yan. Kaya hindi tayo napapansinan. Pero, mahal na araw na, mag-iistasyon yan ng krus, magbibisita iglesia yan. Papagurin nila ang sarili ninyo.
Magpa-practice na naman tayo dito. Pero magkakainisan na naman tayo kasi aalalahanin na naman natin yung mga ginawa niyan. Nananahimik ka lang, naku, pero nasa loob, iniipon mo lang. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, ilabas mo na yan. Kasi minsan, di ba, hanggat hindi mo rin nabiverbalize, di ba, hindi ka matutulungan iproseso. Kaya nga mula dito, di ba, ang sabi ng Ama, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, period, tuldok, tuldok, tuldok. Di ba, anong sabi pag tuldok, tuldok? Hindi pa tapos. Kasi tayo nga ang magpapatuloy. Tayo ang tatapos ng kwento. Ano ba mangyayari? Kung ikaw yung Ama, anong mangyayari? Tutuldukan mo na ba? O talagang lumayas ka dito, hindi kita tatanggapin? Di ba pinutol mo na yung ugnayan natin? Ano mangyayari kung ikaw yung nasa kalagayan ng Ama? Ano mangyayari? Mag-Holy Week na. Pag inilatag dito yung krus, halik-halik ka. Pupunas-punas ka ng panyo niyan. Bubuhatin na ng mga sakristan at lay minister. Pero kung ikaw yung Ama, ano kaya mangyayari? Bawat stage ng buhay, di ba? May mga yugto ng buhay na tayo ay nasa sitwasyon ng isang Ama. Kung ikaw naman yung bunsong anak, ano mangyayari? Ano, papanindigan mo yung maling desisyon? Ano, hanggang ngayon, doon ka na lang, hindi ka natatayo, hindi ka magsasorry? Ano mangyayari? Ano, baka nasa unang bahagi pa lang, pinatatagal natin ilang taon na. Nakakailang Holy Week na tayo dito, since 1969. Ano? Hindi ba magsasorry? Hindi pa ba natin nare-realize yung mali nating desisyon para makapagsimula tayo sa pagtatama? Kung ikaw yung panganay na anak, bida-bida? Ikaw ang pinakamabait? Ikaw yung best and perfect child? Perfect son, daughter? Na sarado na ang pinto ng bahay natin para sa kanya. Papipiliin mo pa ba yung tatay mo na mamili ka, ako o siya? Hirap yun. Uy, tumindig ka na. Ang petsa na. Minsan, ano yung sa amin din, ganito yung sitwasyon namin, sa aming magkakapatid. Minsan, ngayon yung mother ko, medyo bedridden na. Pero matitigas pa rin yung kami magkakapatid. Nung December 24, diba? Nung December 24, agaw buhay na yung mother ko. Hindi ko nga alam nung kung, itutuloy ko ba yung misa o ipasa ko na kay Xavier. Kasi pag dinala ko sa ospital yung mother ko, ICU na yan, tutubuhan na. Si Xavier na lang. Tapos ganun pa rin naman, kami magkakapatid. Yung mga kapatid ko, ganun pa rin. Ayaw pa rin bumisita. May pagkakataon na tumawag na ng mga pangalan yung mama ko. Nagtatawag na. Anytime, pwedeng mawala. Pero, matigas pa rin.
Pag yan nahiga sa kabaong, sabi, subukan yung umiyak-iyak dyan. Kasi wala na magagawa yung iyak-iyak. Pagpatay na ang isang tao, wala na yan. So kailan, di ba? Kaya minsan, kayo, di ba, no? Pag namamatayan kayo ng mga kamiyembro, o namamatayan tayo ng kahit sa ibang organisasyon, nung buhay dito, di mo pinapansin. Tapos pupunta-punta ka sa burol, makikiyak ka. Useless yun. Kung ngayong buhay pa lang, hindi kayo nagpapansinan, pag namatayan, huwag kang pumunta sa burol. Diba? 1969. Kasi naman ako pa pinag-compute nyo Hanggang ngayon, kinu-compute ko, 1969, 2026. So sana po, no, sa pagninilay natin, nandiyan ba si Carl? Umuwi na? Sige, Brad. Sana sa tahimik na pagninilay, pag-uwi po ninyo, ha? Pagnilayan nyo pa rin ito. Kasi meron tayong napakabait na Diyos Ama. Na kahit kailan din naman tayo inuhusgahan, di ba? Minsan gusto natin mabuhay sa paraan natin. Ayaw natin sundin yung mga kautusan niya. Pero kahit kailan, tandaan niyo po ha, pag nagbabalik tayo sa Kanya, wala tayong maririnig na sumbat sa Diyos. Pero siyempre, yung panawagan na unawain yung bawat isa. May mga kahinaan may kanya-kanyang kahinaan. May mga gustong patunayan, di ba? May kanya-kanyang gustong patunayan. Gustong maging magaling. Kaya nung lumalabas, kala natin pabida. May pangangailangan lang naman na mapansin yan Yan na naman Pero baka lang po, no, pag nilayan, saan bahagi ng kwento mo nakikita ang iyong sarili? Ikaw ba yung nangangailangan ng bumalik? Meron ka bang kailangan balikan? Isipin mo, baka meron kang kailangan balikan. O mag-a-attitude ka pa rin. Ikaw ba yung may kailangan na tanggapin? Yung bang nagbabalik loob na, pero baka nagmamatigas ka na tanggapin. Kasi ilang chance na ba? 7 times. Sabi ni Kristo, not 7 times. At 70 times 7 equals 1969. Pasok. Nag-pasok. Ikaw ba yung bahagi na tuloy ako. Diba? Baka yung part na, di ba, yung pagpapatawad, kailan? Kailan? Pag nakahiga na sa kabaong, sasabihin mo, pinapatawad na kita. Hindi na maririnig yun. Mga bata, ha? Mas maaga makita natin yung pagkakamali. Mahal kayo ng mga magulang ninyo at naiintindihan kayo ng mga magulang ninyo. Pero simple sorry, malaking bagay sa kanila yun. At tatanggapin tayo. At ganun din ang Diyos sa atin, ha? Simpleng paghingi ng sorry, di ba? Kaya nga may kumpisal lagi tayo lang talaga yung, hindi na ako mapapatawad kasi malaki yung nagawa kong kasalanan Ikaw yung nag-iisip na hindi ka mapapatawad. Pero sa kwentong ito, meron tayong Diyos na kahit gaano kalaki, kasama yung nagawa mo, patatawarin ka. So, sana po, no, sa konting panahon ng ating pagninilay, kayo po ay nagabayan tungo dito sa pagbabalik loob, pagtanggap, at pagpapatawad. Magsitayo po ang lahat.
Sa pamamagitan ng awit na ito, sana po mapag-isipan natin mabuti yung bahaging ito na kung saan tayo inaanyayahan, paanyaya ng Diyos na magbalik loob, paanyaya ng Diyos na tanggapin ang bawat isa, at paanyaya na pagpapatawad. Inatatawad tayo ng Diyos, tayo rin nawa ay matutong magpatawad. Kaya ang hiling natin, sana katulad ng Diyos, magkaroon din tayo ng isang puso na naglalaman ng karunungan ng Diyos. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Pusong dalisay, likain mo sa'kin, isang diwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwing ako'y ilapit. Diwa mong banal, huwag mong ipagkain. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Mag-alay man ako, susunuging handog, sa iyong dambanay di ka lugod-lugod. Pusong nagsisisi, tanging sapat sa'yo. Pusong nagmamahal, pusong tapat sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng
puno ng puso mo. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.